galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa benta lang plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. 25 makalipas ang alas 5 ng umaga, militar na niniwalang may malaking personalidad sa CPP-NP immersion sa Occidental Mindoro. Detalye ng balita mula kay Jel Parosa, Reach 52. Jel, good morning. Kuya Igel, nagpapatuloy ang focused military operations ng Philippine Army sa barangay Cabacao, Abrade Ilog sa Occidental Mindoro matapos ang sunod-sunod na enkwentro laban sa mga natitirang miyembro ng Communist Terrorist Group mula pa nitong bagong taon. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, isinagawang operasyon kasunod ng natuklasang malaking tulong ng CTG kaugnay ng kanilang anibersaryo at immersion maging recruitment activities na target ang mga estudyante. Sinabi pa ni Colonel de Maala sa Campaginaldo, patuloy nilang bine-verify ang ulat na may malalaking personalidad o tao sa naturang aktibidad. Paugunitang nasawi sa naunang enkwentro ang isang estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na kabilang umano sa mga na-recruit na makakaliwang grupo. Bagay na kinundinan ng Kabataan Party List, dagdag ni de Maala, patuloy pa rin ginagamit ng grupo ang mga lumang issue, maging ang bagong issue ng flood control scandal upang makahikayat na kabataang sumali sa kanilang hanay. Pakinggan natin ng Army spokesperson. Ini-expect natin na yung nangyaring plenum, nangyaring malaking meeting nila doon sa Occidental Mindoro, may malalaking tao doon. Kaya pinipilit nila ipahinto yung yung focus military operations ng ating Philippine Army to ensure na yung kanilang mga tao na ito ay makalabas doon sa area.
Ang tinig ni Colonel Louis de Maala. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa research. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel, at sa mga kabataan. Ayaw dyan magpailad. Ano? Huwag na kayo nagpapabulad dyan sa grupo ng kabataan party list na yan. Kung ano mga pinapangako sa inyo, huwag na kayo nagpapabola. Maganda umaga, Pilipinas! Presyo ng karne sa Bonifacio Market, Caloocan, bumaba. Detalye mula kay Edwin Duque, Average 23. May buntag kay Edwin. May buntag, Kuya Gindel. Sa unang linggo ng taong 2026, bumaba na uli yung presyo ng mga karne at ilang bilihin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Mula sa dating 210, itong presyo ng Manok Angel, nasa 200 pesos uli. Yung pakpak, 190 mula sa 210. Ang presyo ng karne ng baboy, 300 pesos. Yung pork chop, giniling, at yung pataulihan ay 300 pesos. Habang itong liempo ay 340. Ang camping naman ay 500. Hindi talaga nagbabago ko yung presyo ng camping. Lalo na itong baka, nasa 450 pesos pa rin. Pero yung gusto talagang tikman itong camping, pwede namang bumili ng ulo at paa, nasa 250 pesos lamang. Ang mga presyo naman ng isda, bumaba rin ng 20 pesos itong bangus na gupan. Mula sa 260 ngayon ay 240. Merong bangus Bulacan, ito yung medyo maliliit, nasa 180 pesos yung bawat kilo. Ang tilapia Batangas ay 150 pesos yung malalaki. Yung medyo kaliitan, mabibili na 130, abang yung galing naman ng Bulacan at Pampanga, 90 pesos hanggang 120 pesos bawat kilo. Ang galunggong, 200 pesos. Yellowfin, 280, so 20 pesos yung ibinaba. Yung iba pang mga lamang dagat tulad itong shrimps ay mula 180 hanggang 460. Meron ding 380, yung medyo lipas na ng isang araw, pero kapag nilagay mo dito sa freezer at kilo, sariwang-sariwang pa rin na tignan. Itong espada mula sa 400, 340 ngayong araw. Ang bisogon tunay, meron ng 220 mula sa dating 260. At ang lapu-lapu angel, yung maliliit 240, yung dating 450, ngayon ay mabibili mo ng 400 pesos. Ang presyo naman ng gulay, ang ampalaya, patuloy yung kanyang pagtaas, nasa 170. Pero yung medyo lumipas na rin ng halos 2 araw, mabibili mo ng 130 bawat kilo. Kalabasa, 60 pesos. Sa kamatis, mataas pa rin ko yung 200 pesos. Yung kamatis naman na maliliit, yung mga sariling talit natin, mabibili ng 160. Ang iba pang gulay ay hindi pa rin gumagalaw yung presyo. Ang mapapansin mo lang dito ko dyan, itong siling labuyo, at bumaba na ng 100 pesos. 700 pesos yung kilo niya ngayon. Yung panigang, yung siling panigang ko dyan, 200 pesos. Ang siling bakopa, 900 pesos pa rin. So ang bumaba ngayon, yung siling labuyo, yung malit na pulat paghang. Pero itong iba ay natili sa kanilang mga presyo. Ang presyo naman ng prutas, ito walang paggalaw. Nung after New Year bumaba, ngayon yun na rin yung kanyang dating presyo. Ang presyo ng bigas mula 40 pesos, ito yung pinakamababa ngayon. Sa iba palengke meron na mga 35. Susundan nito ng 60 o 58, yung pinakamurang malagkit. Merong 80, may 100. Japanese 56. Ang red rice 60 pesos. Jasmine 53. Brown rice 56. At yung bagong ani na isa pa, 40 pesos din yung bawat kilo. So yan ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Aris 4-3. Edwin Duque nagulat sa Tisa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Yan murang bilihin dyan sa Caloocan Market Kaya si Obet Clemente at saka si Crispin Lizarondo na nagdiriwang ng birthday ngayon, walang dahilan para hindi mag-blowout. Happy birthday! Tiniyag naman ang Department of Education
Patuloy ang paghahain ng reklamo kaugnay ng ghost students sa senior high school voucher program ng ahensya. Kasunod dito ng pagsita ng Commission on Audit sa natuklasang overpayment sa nasabing programa mula 2022 hanggang 2024. Sinabi ni Education Secretary Sana Angara, may inihain ng ilang reklamo ang DepEd noong nakarang taon at may 12 pang mga reklamong under investigation at malapit na ring i-file. Siniguro rin ang kalihim na binago nilang sistema dahil kung meron man ay binayaran na agad o kaya may advance payment sa ilalim ng bagong sistema, susuriin muna kung talagang naka-enroll ang estudyanteng benepisyaryo sa nasabing programa. 33 makalipas ang alas 5 na umaga. Naghain na nga ng 7 kasong administratibo at kriminal ang Department of Education laban sa ilang private school at mga individual kaugnay ng manumalyang 37.58 million pesos senior high school voucher claims. Ayon sa DepEd, ang mga naturang kaso ay may kinalaman sa subsidy sa umano'y iginawad sa hindi kwalipikado at gawa-gawa lamang ng mga ghost beneficiaries. Kasunod dito ng nadiskobring ilegalidad sa voucher claim ng kagawaran dahil para mas paigtingin pa ang pangangasiwa sa expanded government assistance to students and teachers in private education o IGASPE. Nabunyag ang kahinaan ng mga radar na gawa ng China na itinayo sa Venezuela. Matapos na hindi agarang madetect ang US forces noong January 3 kung kailan inaresto ng Amerika si Venezuelan President Nicolas Maduro. Kabilang sa mga Chinese-made radar system ay ang JYL-1, JY-11B at JY-27 na ibinida pa noon ng Administrasyong Maduro na kaya umanong matukoy ang ng malayong target at may kakayahang sumaybaybay sa mga stealth aircraft. Ayon sa mga analyst, kabilang sa mga dahilang ito ang low altitude flight profiles, terrain masking, advanced stealth design, weak radar integration at poor operational readiness. Kaya nakapasok ang tropa ng Amerika sa teritoryo ni Maduro na hindi man lang sila nakapanlaban. Magandang umaga sa mga taga-Dupax del Sur, dyan po sa Nueva Vizcaya. Nagbabala naman si Denmark Prime Minister Mette Frederiksen sa anumang hakbang ng Estados Unidos na kunin o sakupin ang Greenland sa pamamagitan ng puwersa at na maaari itong sumira sa mahigit 80 taonang ugnayang pangseguridad sa pagitan ng Europa at ng Amerika. Kasunod nito na muling pagigiit ni US President Donald Trump sa kanyang hangaring isama ang mineral-rich Arctic territory sa teritoryo ng Estados Unidos at pagdakip ng US kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Babala ni Frederiksen sakaling subukan ng Washington na maglunsad ng military action laban sa isa na namang NATO ally, maaaring tuluyan ng masira ang pundasyon ng kasunduan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Greenland po ay nasa pinakamaikling ruta para sa missile mula Russia papuntang Estados Unidos at meron ding base militar. Greenland na puti kasi punong-puno ng snow. Di pa ako nakakapunta doon. Makapunta nga doon, ano ha? Magkano bang pamasahe doon? 250? Mura, ano ha? Para ka lang nag-tricycle. 36 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumak
Tulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkong kumakaprove sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 31 na makalipas ang 5 ng umaga. Buenos dias, Zamboanga, at magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Magandang umaga, Pilipinas! Nananakita ba ang iyong mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda, ha? Ay, naku, maraming ganyang problema yung ating mga kababayan dyan sa Hong Kong, ha? Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabayo backed by Japanese technology. Ang Ultaplex po ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla, ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po sa Shopee, Lazada o ultabayo.shop
ang Ultraplex. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Humingi ng paumanhin ng pamunuan ng MRT3 matapos mag-viral ang isang video ng naranasang overcrowding sa platform ng MRT Cubao Station sa Quezon City nitong Lunes. Sa video na ipinost ng isang commuter, makikitang patuloy ang pag-akyat ng mga pasahero sa escalator kahit siksika na ang platform. Dahilan para mangambang naturang video uploader ng posibleng pagka-stampede. Sa inalabas na pahayag ng pamunuan ng MRT3, inako nito ang responsibilidad sa sitwasyon at tiniyak na nauunawaan nila ang abala at mga alalahanin sa kaligtasang idinulot ng naturang pangyayari. Inatasan na rin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez si MRT3 General Manager Michael Kapati na magpatupad ang mga patakaran para hindi na maulit pa ang nasabing overcrowding. Kaya din ho mabilis ang pagkalat ng iba't ibang mga sakit dahil sobra ho yung crowding na yan, ano ha. Pero hindi lang naman ho sa Pilipinas yan, ano ha. Kahit ho sa Japan may ganyang overcrowding sa mga subway. Lalong-lalo na pagka rush hour, ano ha. Although yung sa kanila kasi sa dami ng sa laki ng space, hindi ganyang klaseng overcrowding. Ayun, halos magkapalitan ng mga mukha. Oo. Kawawa naman yung mga kababayan natin, ano ha. Nag-overcrowding sa MRT. Samantalang yung mga mandarambong sa gobyerno, yung sobrang pera nila ibinibili lang ng share sa ng membership sa mga golf club. 3 million pesos, ano ha. Ang dami nito. Hindi cabinet member to. Tsaka hindi mga politiko. Mga middle official, Sila yung lupit, ano ha. Ay, good morning kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals at kay Justice Energita ng Sandigan Bayan. Magandang umaga din kay Chief Justice Alexis Mundo. Inaabangan na yung mga mangyayari mamaya dyan sa Padre Pao na ng mga bandang alas 10 ng umaga. Justice Raul Villanueva ng Korte Suprema, yan sa kanyang Mama Sally, si Justice Maidas Marquez, si Justice J. Lo, Justice J. Lopez at saka si Justice Inting. Good morning po sa inyo. Magandang umaga din kay Dr. Senny Mendoza, Mayor Senny Mendoza. Good morning at saka kay Ambassador Harry Angting. Good morning. Ka-Ador Plato, good morning din po sa inyo. Maganda umaga, Pilipinas! Wala nang kailangang bayaran para sa pagpaparehistro ng top box at saddle bag sa mga motorsiklo. Kinumpirma ito ni Land Transportation Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na paganin ang buhay ng mga rider na gumagamit ng motor sa paghahanap buhay. Ngunit paglilinaw ni Lacanilao, bagamat wala ng bayad, kailangan pa rin irehistro sa LTO ang naturang motorcycle accessory. Matatandang sa dating kautusan, ang bawat top box o saddle bag ay katumbas ng 100 pesos na registration fee. Yun naman pong, may mga motorsiklo po, may mga kababayan po kasi tayo na motor nila, meron left and right, tapos meron din top box sa iba. So per top box and saddle bag, 100 pesos yun. So kung tatlo, 300 po yun. 300, isip 300 yung matitipid mo, ito malamang ang unang makikinabang diyan yung pong yung mga naghahanap buhay na ng delivery, yung mga riders, ano? Opo. Okay. Mahalaga naman po yung top box kasi doon ho nila nang ilalagay din yung helmet nila, jacket nila. Ayun. Magandang umaga din sa mga gumagamit ng habal-habal at saka mga Skylab. Kakaawa, alam mo rin sa mga probinsya, ganon pa rin ang mga pangunahing mode of transportation, yung Skylab at saka ng habal-habal. Bakit o kanyo? Yung pondo na dapat nagamit para sa sisimento ng kanilang daan, napunta sa bulsa ni Kawatan. Maganda umaga, Pilipinas! Binabalangkas na ng Department of Transportation, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan ng registration at pagpapalisensya ng mga e-bike at mga e-trike rider. Ito ang sinabi naman ni Transportation Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa panayam ng DCRH at radyo natin, kaugnay ng mga nasita at natikitang mga rider ng walang lisensya. Kasunod ito ng pagbabawal sa pagdaan ng mga e-bike sa mga pangunahing kalsada sa National Capital Region. Gate pa ni Lacanilao, marami sa mga nasita ay walang lisensya at tanging ID lamang ang dala habang nagmamaneho ng e-bike o e-trike.
Actually, Catherine, may binabalangkas po ang DOTR si Secretary Giovanni Lopez, kasama sila Yusek Mon Reyes. Kasama po yung mga ibang ahensya ng gobyerno, joint memorandum circular po ito, kasama DPWH, DILG, LTO. Ano po ito? Para registration po ito at saka po yung paglilisensya sa requirements ng mga kababayan natin. Hopefully, lumabas na po yan, matapos na. Meron lang po silang ibang konting tinatapos. Kaya lang sa amin po sa LTO, kailangan na po namin simulan. Kaya po noong January 2, nagsimula na po kami ng mga hulihan. At saka, sana magkaroon na lang ng designated lane. Para yung bike lane, di ba? Para hindi din sila malagay sa panganib. Kasi may ibang mga LGU, ipinagbabawal na talaga sila sa main thoroughfare. Tama din naman kasi mamaya delikado dahil yung disenyo nila hindi angko para sa lakas ng hangin dun ho sa mga lugar sa mga national highway. Idineklara ng Malacanang bilang Special Non-Working Day sa lungsod ng Maynila ang petsang January 9, 2026. Biyernes yan ha. Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng pista ng Poong Nazareno sa Quiapo. Ito ay sa bisa ng Proclamation No. 1126 pirmado ni Acting Executive Secretary Ralph Recto alinsunod sa naging utos naman ng Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad sa dokumento, inaasahan ang pagdagsa ng milyong mga deboto ng Nazareno sa iba pang bahagi ng Maynila dahilan upang magpapatupad ng hakbang para sa kayusan at sa daloy po ng trapiko. Inaasahang makatutulong ang deklarasyon upang mas maging maayos ang selebrasyon ng translasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga deboto at ng publiko sa kabuuang okasyon. Magpapatupad ng liquor ban at ng gun ban ang Philippine National Police sa kapistahan ng Jesus Nazareno sa Maynila. Ang Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. alinsunod dito sa rekomendasyon ng NCRPO hinggil sa suspensyon ng permit to carry firearms outside of residence sa buong Metro Manila mula January 8 hanggang 10. Bukod sa pag-inom at pagdala ng baril, mahigpit ding ipinagbabawal ang paggamit ng puputok at iba pang pyrotechnic device sa Maynila naman ay ginawa ng ilang mga deboto. Pag-amin ni Nartates, komplikado ang security environment kapag translasyon, ngunit patuloy nilang gumagawa sila ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. This event gathers millions of devotees and with it comes a complex security environment that requires careful planning and full coordination. Let me be clear. There will be no let-up in our security preparations. We will remain proactive, alert, and ready to protect lives, respect faith, and ensure the orderly conduct of this significant occasion. Maganda umaga, Pilipinas! Libo-libong mga deboto naman ang ng Poong Jesus Nazareno ang inaasahan dadagsa sa tradisyonal na pahalik sa Carino Grandstand sa Maynila. Ayon kay Alex Erasga, Technical Advisor ng Campus Church, bagamat maaaring magbago pa naman ang bilang na madadagsa sa pahalik, bagamat inaasahan na libo-libo din talaga ang pupunta. Nag-deploy na ng security personnel sa Carino Grandstand para matiyak ang lubos na kahandaan sa maayos na pila ng mga deboto habang isinasagawa ang pahalik hanggang sa umaga ng Biyernes. Pinayuhan ng mga deboto ng Poong Nazareno na magtungo sa entrada ng pila. Iyan po ay sa South Drive o Calao Avenue Extension sa harap ng Rizal Park Hotel. Magsisimula ang pahalik ng Poong Nazareno alas 7 ng gabi, magtatapos ng umaga ng Biyernes at kasunod nito yun ang translasyon. 9 na minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Number 1. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Lunes, magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto bago mag-6 na umaga, nabigo ang gobyerno na makamit ang target itong gross domestic product para sa 2025. Ito'y matapos bumagsak sa 4.6 ang annual GDP ng Pilipinas, mas mababa sa target ng administrasyon at mga eksperto ng ekonomiya na 5.5 hanggang 6.5. Tinukoy ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pangunahing dahilan nito ay ang malawakang korupsyon at manamalyang flood control project sa bansa. Bagamat may ilang positibong pag-unlad sa banking system, sapat na liquidity at mabagal na inflation rate, higit pa rin nakaapekto sa ekonomiya ang malawakang katiwalian sa pamahalaan. Gandang maga ho, doon sa mga politiko ha. Mula sa Kongreso at sa Senado na mahilig magpalibre sa isang casino, hotel casino, malaking hotel casino ha. Ang lupit nyo. Pagka nagpupunta daw kayo dyan hindi pa makontento yung pamilya lang ang bitbit. May kasama pang mga staff, ano ha. Tapos kumakain ng libre, matutulog ng libre, gusto pa may subi pag uwi. Ba, galing yan, no? LGU, sinatasan naman ng DILG, paigtingin ang mga sumusunod na protocol sa pagbabantay sa nag-alborotong Mayon Volcano. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich My Bal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Kasunod ng Alert Level 3 na babalang pinaputupad sa Volcan Mayon ay natasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga LGU sa paligid ng Volcan na paigtingin ang pagbabantay. Ayon sa DILG, dapat magsagawa ng agarang paglilikas sa mga residente sa mga lugar na nasa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao at maging ng mga hayop. Inatasan din ng mga LGUs na magpatupad ng Operation List 2 protocols for volcanic eruption ng mga LGUs upang masiguro ang kahandaang pang-emergency. Kabilang sa mga dapat gawin ay ang pag-activate ng emergency operations centers ng 24/7 at koordinasyon sa provincial government at regional DRRMC. Nananatilihan nilang nakabantay ang DILG Region 5 Office sa mga LGUs upang masiyak ang pagsunod sa mga minimum preparedness measures. Ako si Bal Gonzalez, DZRH2 na sa Pilipinas. Sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. NBI naman nakabang na kung meron bang i-issue court order upang ibalik sa kustodiya nila si Sara Diskaya. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Giselle? Naputol si Giselle. Ilang beses sa manong tinangka ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cati Cabral na katilin ang kanyang buhay bago pa man ang ginawang pagtalon sa isang bangin sa Tuba, Benguet. Ibinunyag ito ni Attorney May Di Binegracia, legal counsel ni Cabral, matapos ang kontrobersyal nitong pagpapakamatay. Ayon kay Di Binegracia, hindi matanggap ni Cabral na ginagawa siyang scapegoat ng mga individual na tunay na nasa likod ng flood control scandal.
Ikinuwento din ng abogado na tinangka na rin umano ni Cabral na saksakin ang kanyang sarili gamit ang kutsilyo sa kanilang bahay pero napigilan ito ng anak niyang babae. Sinundan ito ng pagtalon sa hagdan sa kanilang bahay kaya't nagkasugat ito at isinugod sa ospital. Ayon kay Atty. Divine Gracia, nagsimula ang lahat ng madawit si Cabral sa isyu ng allocable funds ng ahensya. Balikan natin ngayon si Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Bakit gano'n? Nagluluko yung linya ni... baka naman yung patching lang natin. Tugma ang fingerprints ng bangkay ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral sa record ng National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Acting Director Lito Magno, pareho ang latent prints ng bangkay sa hawak na forensic result ng Philippine National Police at ng NBI. Iginit ni Magno sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon sa kaso ng dating opisyal ng DPWH kaya't hindi maituturing itong case close. Nakadepende na lamang anya sa pamilya Cabral kung tutulong sila sa ginagawang pagsisiyasat ng NBI. On our part, there were forensic results, especially as announced by our counterparts at PNP. Yung latent prints niya is the same as those na nasa record. So yung fingerprints na nakuha dun sa body or sa bangkay is the same with the records then ng PNP at ng NBI. We are doing our own investigation. It is up to the family kung mag-cooperate sila. It would be better. If not, we can do our own investigation. Okay. Balikan natin si Giselle. Okay ka na, Giselle? Kuyang Angel, wala pang natatanggap na court order ng National Bureau of Investigation kaugnay ng motion ni Sara Diskaya at mga kapwa-akusado na ibalik sa kanilang kustodiya. Sabi sa DZRH ni NBI Acting Director Atty. Lito Magno, nagkahanda naman yung bureau sakaling katigan ng korte ang hirit ng kontratista. Kung sakaling ibabalik daw si Diskaya sa custodial facility ng bureau sa Building 14 sa Bureau of Corrections. Tiniyak naman ni Magno na nasa maayos na kalagayan ngayon sa Lapu-Lapu City Jail ang tinaguri ang flood control queen. Nang tanungin kung sino-sino ang mga dumalaw kay Diskaya nitong Pasko at Bagong Taon, sinabi ng Acting Director na wala siyang personal knowledge dito pero pinapayagan naman daw yung bisita doon. Pakinggan natin. Meron silang motion filed for custody sa NBI. Pero as of the moment, wala pa naman tayo natatanggap na any court order, whether it was granted or denied. Siguro she's okay there kasi mga naman yan, is really professional sa kanila, mga natin doon. And I think kasama yan sa to take care doon ng mga detention prisoners. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. And with that, paalam na tayo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Marcus Aurelius. Ano to? Dating, emperador. Emperor pala. Huwag emperador ba ito? Pakakala ni Mayor Deo kinokompetensya natin yung emperador, ha? Si Marcus Aurelius. Ang sabi niya, the truth never harmed anyone. What harms us is to persist in ignorance. 2x2 at ACS Balita, susunod na oras sa buong Kapuluan, 6:01. Magandang umaga, Pilipinas! This time check is brought to you by ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.